Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon sa marinang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, puri ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Magpasalamat tayo sa Panginoon, naligtasan natin ang kaniyang misyon. Sa krus mo kami yung tinubos poon, puso't buhay namin sa'yo'y tutuon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon sa sambahin ng poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, puri ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Magpasalamat tayo sa Panginoon, kaligtasan natin ang Kanyang poon. Sa krus mo kami yung tinubos poon, puso't buhay namin sa'yo'y tutuon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, puri ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ikasyam na araw ng paghahanda para sa kapistahan
ng ating Panginoong Hesukristo, ang Senyor Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilombong ako'y ng iyong anakang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mapakindapat naw ang aming kamting ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong pili sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan.
Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkakatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Oon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Oon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa kanya. Pati yoong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Oon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Oon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya ay umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalabutan sila. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilaslas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Viva Jesus Nazareno! Palakpakan po natin at papurihan ang ating Panginoon. Tingin nga po kayo sa paligid po ninyo. Ano po napapansin nyo? Marami pong tao, di po ba? Sa Quiapo man o sa Quirino, talaga pong dumadagsa ang tao. At bukas po, sa iba't ibang parokya, sa Pilipinas man yan o sa ibang bansa, marami din ang kaisa po nating mga deboto na magdiriwang po ng kapistahan ng ating Jesus Nazareno. At kung gaanong karaming tao ang naririto ngayon, ganyang karami din ang kwento ng debosyon sa poong Jesus Nazareno. At tayong lahat po ay naririto para po tayo'y sama-samang magpasalamat at magpugay sa ating Jesus Nazareno. Tayo po'y nagkakatipon, hindi po dahil tayo po ay mga negastar na gusto natin paghihirap lang. Tayo po'y naririto hindi lang dahil tayo'y mga masokista na gusto natin nahihirapan lang tayo. Pero ang bawat deboto'y sinasagupa ang init ng araw, ang ulan, ang dami ng tao, ang haba ng pila, tinitiis ang puyat, ang gutom, ang uhaw, sapagkat ang bawat isa sa atin ay umaasa sa poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang isang Kristiyanong umaasa ay isang Kristiyanong laging nagtitiwala na laging may awa ang Diyos.
Kaya nga po, kahit marami tayong pinagtiisang gutom, kuminsan init ng ulo, pero tayo'y uuwi na masaya because hope gives us millions of reasons to be joyful. Hindi po tayo umaasa sa wala, kundi tayo'y maligaya dahil alam natin na maaasahan natin ang Diyos, na laging may magagawa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan sa ere. Hindi niya tayo tatalikuran. Hindi niya tayo bibitawan. Sapagkat siya ang Emmanuel na laging sumasa atin, laging nandyan, lagi tayong inaalala because the Lord will never forget us because He will not stop in loving us. Kaya po mga kapatid, tayo po, tingnan po natin ang imahen ng ating Poong Jesus Nazareno na kahit siya'y mukhang naghihirap, kahit siya'y may pasang-pasang mabigat na krus, kahit siya'y may koronang tinik, pero pansinin niyo po mga kapatid, hindi siya napasubasob, kundi siya'y nakaluhod, nagpapatuloy pa rin, tumatayo pa rin, ipinaglalaban pa rin tayo. Kaya po mga kapatid, kung tutuusin, kung papansinin lang po natin, ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ito larawan ng paghihirap lang. Hindi po ito larawan ng pagkatalo, kundi ito'y tanda ng tagumpay ng Diyos sa ating buhay. Pinatutunayan po nito mga kapatid, na walang bigat ng krus ang makapagpapasuko sa taong tunay na nagmamahal. Amen? Kaya po mga kapatid, sana po, kapag po tinititigan po natin yung Poong Jesus Nazareno, wag lang po natin makita yung laki ng krus na bitbit niya. Pero pansinin natin lagi yung laki ng pag-ibig ni Jesus sa bawat isa, na kayang pagtiisan ng Diyos ang lahat, kaya niyang gawin ang lahat para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Kaya po mga kapatid, ngayong paghahanda po natin sa kapistahan ng ating mahal na Senyor, lagi po nating tatandaan ang kanyang imahen ay larawan ng tagumpay at pagsusumikap ni Jesus para tayo'y mahalin. Not the pain, but it is the love that counts. At katulad niya mga kapatid, ang bawat isa sa atin, lahat po tayo'y may pasangkrus sa buhay. Pwede po iyan asawa mo, pwede yan anak mo, apo mo, kapatid mo na lagi kang inaaway, biyenan mo, o di kaya mga chismosang kasama mo sa paglilingkod, o di kaya po yung may utang sa'yo, pasangkrus mo rin yan, karamdaman, problema. Lahat tayo dito, umaasa tayo sa Poong Jesus Nazareno. Lahat po tayo dito may gustong pagtagumpayan sa buhay natin. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang tagumpay ng tunay na Kristiyano ay hindi po kapag nawala yung problema, kapag po hindi nawala yung buwisit sa buhay natin. Pero ang tunay nating tagumpay ay kapag tayo'y binabago ng ating pasangkrus. Kapag tayo'y pinababanal ng ating paghihirap. Kapag tayo'y mas pinabubuti ng bawat pagsubok. Kaya po mga kapatid, katulad ng ating Poong Jesus Nazareno, bumangon tayo, magpatuloy tayo, kahit gaano man kabigat ang pasangkrus. Kung kasama natin ng Diyos, walang problema ang makapagpapabaon sa atin.
sapagkat tayo'y laging ibinabangon ni Jesus. Ibukas natin ang ating buhay kay Jesus. Hayaan po natin si Jesus na samahan tayo sa bawat luha natin, sa bawat pangamba natin, sa bawat takot natin. Hindi man mabago nito ang ating sitwasyon, pero mababago nito yung disposisyon natin. Yung po bang hindi natin hahayaan na nakawin ng problema o pagsubok yung kaligayahan na galing sa Diyos. Dahil walang nasasayang sa taong marunong umasa. Kaya mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno, kung gusto mong magtagumpay din sa mga pasangkrus mo, umasa ka lagi sa Diyos. Huwag mong ikahon ang buhay mo sa problema mo ngayon, sa pinagdadaanan mo ngayon, sa pasangkrus mo ngayon, sapagkat sabi nga po natin sa Pilipino, ang problema'y dinadaanan lang, temporary lang. They just happen sometimes. But what happens all the times? It is the goodness of the Lord. Di po ba? Meron tayong kasabihang, God is good all the time. Kahit po pagbali-balik ta rin natin, laging mabuti ang Diyos. At yan ang ipinakikita ng ating Poong Jesus Nazareno. Walang makapagpapabaon sa atin sapagkat laging mabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung ang ating Panginoon ay tanda talaga ng tagumpay, sino po ba sa atin ang tunay na talunan? Walang iba kundi yung mga taong hindi marunong magmahal, yung mga taong walang pake sa kanyang kapwa, yung mga taong ayaw maglingkod. Ako po, marami po akong napapakinggan na ang rason nila kung bakit po hindi sila naglilingkod o tumutulong sa iba ay ganito. Ako nga may problema, tutulong pa ako. Sarili ko nga, hindi ko matulungan, maglilingkod pa ako. Pero mga kapatid, yun ang pagiging makasarili. And selfishness is always the breeding ground for sin. At ang kasalanan ay ang paglayo sa Diyos. Kaya po kung tayo, inilalayo natin ang ating loob at buhay sa iba, yun po'y malaking kalapastanganan sa ating Jesus Nazareno, sapagkat siya ang nagpapaalala that what it takes for God na mapalapit sa atin. Ano yung sinuko ng Diyos para damayan ka, para paglingkuran ka, para iligtas ka. Kaya ang tanong ko po sa inyo ay ito, bilang deboto, ano ba ang tunay na tagumpay para sa iyo? Ito po ba ay kapag naibigay sa iyo ang biyayang hinihiling mo? O nagtatagumpay ka kapag ikaw ang mismong nagiging biyaya para sa kapwa mo? Tagumpay ba na maituturing na nahawakan mo nga yung lubid bukas, pero meron ka namang nasaktang kapwa? O tagumpay yung nahawakan mo, hindi lang yung lubid, kundi yung kapwa mo sa paglilingkod? Tagumpay ba na masasabi na ikaw ay nakapagtulak ng andas? O ang tunay tagumpay natin ay kapag naitulak mo ang kapwa mo papalapit sa Diyos? Tandaan po natin mga kapatid, na ang tunay na debosyon,
binabago tayo para tayo'y mas makasunod kay Jesus. Sabi nga po natin sa English, imitation is the best compliment. Kaya po sana sa bawat pagdarasal natin, sa bawat pagpunta natin sa Quiapo, sa bawat translasyon na nilalakuhan natin, maging mas kamukha tayo ni Kristo, maging kaugali tayo ni Kristo, at sana'y maging kasing puso din tayo ni Kristo. At ang tunay na pag-ibig at paglilingkod ay kapag malapit ka sa taong minamahal mo at pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, lagi tayong magkaroon ng traslasyon, papalapit sa ating kapwa, na larawan din ng ating Panginoon. Intindihin natin sila, pagtiyagaan natin sila kung paanong ang Diyos pinagtsatsagaan tayo. Abutin po natin, mga kapatid, yung kapwa nating nasa laylayan at kasuluk-sulukan. Dahil kung nasaan ang Kristiyano, naroroon si Kristo. Oo, sakya po tayo, nakatatagpo ng kapayapaan at ng kapanatagan ng kalooban. Bukas, matatapos sa Quiapo ang taunang traslasyon, pero ang debosyon natin ay hindi natatapos lang sa Quiapo. Ang debosyon natin ay hindi lang pang-Quiapo lang, kundi araw-araw tayong magtatraslasyon para abutin, kalingain, bigyan ng pag-asa ang kapwa natin. Bilang panghuli, mga kapatid, tandaan mo ng mabuti ito. Ikaw ang tunay na tagumpay ng Jesus Nazareno. Ikaw ang pinakamagandang himala ng poong Jesus Nazareno kung paano ka binabago ng iyong debosyon. Yan ang patunay na totoo ang debosyon kay poong Jesus Nazareno. Kaya sana mga kapatid, isang mahigpit na tagubilin, maging matapang tayong magsisi, maging matapang tayong mangumpisal, maging matapang tayong magbagong buhay, sapagkat tandaan natin, ang krus ay walang halaga kung wala ang nakapakong Kristo. Ang buhay natin ay walang halaga kung tayo'y malayo sa ating mahal na Senyor. Ang debosyon natin ay walang halaga kapag hindi nito napapalalim ang ating ugnayan kay Jesus. Tandaan natin, mga kapatid, ang puon ng ating Jesus Nazareno ay larawan hindi ng paghihirap, hindi ng pagkatalo, kundi ng tagumpay at pagkapanalo ng Diyos para sa iyo. At sino ang tunay na matagumpay? Ang taong marunong umasa, ang taong marunong magmahal, ang taong marunong maglingkod. Sapagkat ang tunay na deboto, tunay na kamuka at kapuso ng ating Panginoon, nagiging pag-asa kaysa pasang krus ng ating kapwa. Kaya sana mga kapatid, gumalaw-galaw po tayong lahat, lagi tayong magtraslasyon mula sa kapighatian patungo sa kaginawaang mula sa Diyos, mula sa pagkasira ng loob, patungo sa pag-asa. Sama-sama tayong maglakbay, papalapit kay Jesus. Sapagkat kay Jesus, lagi tayong panalo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Viva Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat.
Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matatag na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa, bilang alaala ng mga hirap ng mananakop, ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghaksik sa atin ng paghahilig sa panalangin. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na birhen na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sama-sama nating itaas sa Diyos lahat ng mga biyayang ating ipinagpapasalamat at ipinapanalangin sa Kanya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama namin, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo, ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo.
kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po
ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, bayan niyo na nawat gabayan ako, iligtas sa kapahamakan, ang tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Puso ko sa'yo lahat habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno.
Announcement for Fiesta Masses. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng schedule na mga misa ngayong araw, January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. Mag-uumpisa na po ang ating mga 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatlo ng hapon hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, bukas, sa ganap na ika-12 ng hating gabi hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, nasa huling araw na tayo ng ating Misa Nobenaryo para sa Nazareno 2025. Sino sa inyo yung mga nakakumpleto ng 9 na araw? Palakpakan naman dyan. Congratulations! Hindi pa tayo tapos dahil mamaya lang gabi, magkikita-kita tayo sa Quirino Grandstand. Mga kapatid, huling araw ng ating nobenaryo, huling araw ng ating paghahanda para sa ating kapistahan. Kaya happy fiesta din po sa inyong lahat. Pakibati naman ang inyong katabi, happy fiesta! Sa ating mga kadeboto sa loob at labas ng Quiapo Church, sa mga kadeboto natin sa tahanan, sa saan mang sulok ng Pilipinas o ng mundo, welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Nakaabot na tayo sa panghuling araw, nakaabot na tayo, malapit na ang kapistahan at pagdiriwang ng ating traslasyon, debosyon at ang ating misyon. Kaya ibalik natin sa ating Poong Jesus Nazareno ang pagpupuri at lahat ng pagpapasalamat. At kasabay ng ating pagpapasalamat sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, pasalamatan din po natin ang ating mga offeror ngayong huling araw ng ating nobena. Ang Balangay ng Sentral, El Shaddai, Loved Flock, LKPJN, ang Barangay 308 Zone 30 headed by Chairman Bonbon Liangco and Council, ang Barangay 392 Zone 40 headed by Chairwoman Corazon Arce
and Council. Maraming salamat po sa inyo. At higit sa lahat, syempre, ating pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito. Siya po ay aking kabatch sa Clinical Pastoral Education way back 2017. Nung inimbitahan natin siya, isang text lang, umoo agad si Father Sam. At siya ay magdadalawang taong pari pa lang ngayong Hunyo. Kaya consider na natin ito na isa sa kanyang mga misa de gracia. At yung suot niyang chasuble, kung napapansin nyo, hindi Nazareno. Bakit? Dahil yan yung chasuble niya noong siya ay inordinahan. At katulad ng lahat ng nagmisa ng nobenaryo, first time niya rin po na magmisa dito sa dambana ng Jesus Nazareno. Kaya maraming salamat po, Father Sam. Sa ngayon po, siya ang parochial vicar ng parokya ng Santiago Apostol, Plaridel. Sabi nga kanina ni Father, it's not the pain, but the love that counts. Kaya tuloy ang ating pagmamahal sa Nazareno, tuloy ang ating pagdedebosyon, tuloy ang ating pagpapasalamat sa ating poon. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Palakpakan po natin ang ating Panginoon.